Mapagpalang araw sa inyong lahat at sa mga nakikibahagi sa banal na pagdiriwang na ito sa pamamagitan ng live stream dito sa Diocesan Shrine of Jesus, the Divine Word ng Christ the King Mission Seminary, Quezon City. Tayo po ngayon ay nasa ika-21 linggo ng karaniwang panahon. Pamumunuan po ang ating banal na pagdiriwang ni Reverendo Padre Ronnie Crisostomo, SVD, Rector ng Shrine. Tumayo po ang lahat para sa pasimula ng ating misa. Magsiawit kayo sa Panginoon, Alleluia! Magsiawit sa Panginoon, purihin, purihin ang kanyang pangalan. Ipahayag, ipahayag ang dulot niyang kaligtasan. Magsiawit kayo sa Panginoon, Alleluia! Magsiawit sa Panginoon, kayong mga angkan, maghandog sa buon, luwalhati at papuri, ialay sa Panginoon. Magsiawit kayo sa Panginoon, Alleluia! Magsiawit sa Panginoon. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Maligayang pagdalo, mga kapatid, sa ating pagdiriwang ngayong linggo, araw ng Panginoon, araw ng kanyang tagumpay, at araw din ng galak ng mga anak ng Diyos. Tayong mga tinawag ng Diyos sa pamamagitan ni Jesucristo na maging kanyang mga tagasunod at mga anak. Halina't magpasalamat, magpuri sa Diyos sa mga kaloob niyang biyaya sa atin, ang buhay, ang pamilya, ang mga napakaraming biyayang ating tinatanggap. Ipagpatuloy din nating ipanalangin, magsumamo sa ating mahabaging Diyos para sa ating mundo, lalong-lalo na ang ating bansa, sa gitna nitong ating pinagdaraan ng pagsubok ng pandemya. Panalangin natin, lalong-lalo na ang mga may sakit, ang mga pamilya nito, ang mga natatakot, ang mga frontliners, gayon din ang ating mga namumuno sa ating bansa. Naway gabayan sila para makatugon ng sapat sa hamon ito. Upang tayo magiging karapat-dapat sa pagdiriwang na ito ng kanyang pagmamahal at awa, matahimik tayo sandali at humingi ng awa at pagpapatawad ng ating Diyos. At sabay-sabay nating dasalin, inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya sinasamo ko sa mahal na Birhen Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos. Patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami.
may kapayapaan sa mga taong kinalulugdan niya. Pinupuri ka namin, dinarangal ka namin, sinasamba ka namin, ipinagbubunyi ka namin, pinasasalamatan ka namin, dahil sa dakila mong angking kapurihan. Panginoong Diyos, Hari ng langit, Diyos amang makapangyarihan sa lahat, Panginoong Hesukristo, bugtong na anak, Panginoong Diyos, Kordero ng Diyos, Anak ng Ama, Ikaw na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Ikaw na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, tanggapin mo ang aming kahilingan. Ikaw na naluluklok sa kanan ng Ama, maawa ka sa amin. Sapagkat Ikaw lamang ang banal, Ikaw lamang ang Panginoon, Ikaw lamang o Hesukristo ang kataas-taasan, kasama ng Espiritu Santo, sa kadakilaan ng Diyos Ama. Amen. Papuri sa Diyos, papuri sa Diyos, sa kaitaasan, papuri sa Diyos. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ginagawa mo kami magkaisa ng kalooban. Ipagkaloob mo ang iyong mga utos ay aming mahalin. Ang iyong mga pangako ay hangarin naming tanggapin upang sa anumang pagbabago sa paligid namin, manatiling matatag ang aming loobin sa tunay na kasiyahang matatagpuan sa iyong piling. Sa pamamagitan ni Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa aklat ni Josue. Noong mga araw na iyon, tinipon ni Josue sa Sikem ang lahat ng lipi. Pagkatapos, tinawag niya ang mga matatanda, ang mga hukom, ang mga pinuno at mga tagapangasiwa sa Israel, at sila'y humarap sa Panginoon. Sinabi niya, "Kung ayaw ninyong maglingkod sa Panginoon, sabihin ninyo kung kanino kayo maglilingkod. Sa Diyos-Diyosang sinamba ng inyong mga ninuno sa Mesopotamia, o sa mga Diyos-Diyosan na mga Amoreyo na sinasamba dito sa lupaing inyong tinatahanan. Ngunit ako at ang aking angkan ay sa Panginoon lamang maglilingkod." Sumagot ang bayan, "Wala kaming balak na talikuran ang Panginoon at maglingkod sa mga Diyos-Diyosan. Ang Panginoon na ating Diyos ang siyang humango sa atin sa pagkaalipin sa Ehipto. Nasaksihan din namin ang mga kababalaghang ginawa niya upang tayo'y maingatan saan man tayo mapadako at mailigtas sa mga kaaway na ating nadaanan. Kaya't kami rin ay sa Panginoon maglilingkod. Siya ang ating Diyos." Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang Panginoon
aking laging pupurihin, sa pasasalamat di ako titigil. Aking pupurihin kanyang mga gawa, kayong naaapi, makinig, matuwa. Magsumikap tayong kamtin ang Panginoon na butihin, Panginoong butihin. Kinukupkop ng Diyos ang mga matuwid at ang taghoy nila'y kanyang dinirinig. Nililipol niya yaong masasama hanggang sa mapawi sa isip ng madla. Magsumikap tayong kamtin ang Panginoon na butihin, Panginoong butihin. Agad dinirinig daing ng matuwid, inililigtas sila sa mga panganib. Tumutulong siya sa nasisiphayo, ang walang pag-asa'y hindi binibigo. Magsumikap tayong kamtin ang Panginoon na butihin, Panginoong butihin. Ang taong matuwid, masuliranin man, sa tulong ng poon agad maiibsan. Kukupkupin siya ng lubus-lubusan, kahit isang butoy hindi magagalaw. Magsumikap tayong kamtin ang Panginoon na butihin, Panginoong butihin. Ngunit ang masama ay kasamaan din, sa taglay na buhay ang siyang kikitil. Mga lingkod niya'y kanyang ililigtas, sa napakukupkop siyang mag-iingat. Magsumikap tayong kamtin ang Panginoon na butihin, Panginoong butihin. Magsumikap tayong kamtin ang Panginoon na butihin, Panginoong butihin. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Efeso. Mga kapatid, pasakop kayo sa isa't isa, tanda ng inyong paggalang kay Kristo. Mga babae, pasakop kayo sa inyong asawa, tulad ng pagpapasakop ninyo sa Panginoon. Sapagkat ang lalaki ang ulo ng kanyang asawa, tulad ni Kristo na siyang ulo ng simbahan na kanyang katawan, at siyang tagapagligtas nito. Kung paanong nasasakop ni Kristo ang simbahan, gayon din naman ang mga babae dapat pasakop ng lubusan sa kani-kanilang asawa. Mga lalaki, ibigin ninyo ang inyong asawa, gaya ng pag-ibig ni Kristo sa simbahan. Inihandog niya ang kanyang buhay para rito, upang ang simbahay italaga ng Diyos, matapos linisin sa pamamagitan ng tubig at ng salita.
Ginawa niya ito upang maiharap sa kanyang sarili ang simbahan, marilag, banal, walang batik at walang anumang dungis o kulubot. Dapat mahalin ng mga lalaki ang kani-kanilang asawa tulad ng sarili nilang katawan. Ang lalaking nagmamahal sa kanyang asawa ay nagmamahal sa kanyang sarili. Walang taong namumuhi sa sarili niyang katawan. Bagkus ito'y pinakakain at inaalagaan, gaya ng ginagawa ni Kristo sa simbahan. Tayo'y mga bahagi ng kanyang katawan. Dahil dito, iiwan ng lalaki ang kanyang ama't ina at magsasama sila ng kanyang asawa at sila'y magiging isa. Isang dakilang katotohanan ang inihahayag nito, ang kaugnayan ni Kristo sa simbahan ang tinutukoy ko. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, marami sa mga alagad ni Jesus ang nagsabi, "Mabigat na pananalita ito. Sinong makatatanggap nito?" Alam ni Jesus na nagbulong-bulungan ang kanyang mga alagad tungkol dito, kaya't sinabi niya, "Dahil ba rito'y tatalikuran na ninyo ako? Gaano pa kaya kung makita ninyong umaakyat ang anak ng tao sa dati niyang kinaroroonan? Ang Espiritu ang nagbibigay buhay. Hindi ito magagawa ng laman. Ang mga salitang sinabi ko sa inyo ay Espiritu at buhay. Ngunit may ilan sa inyo hindi nananalig sa akin, sapagkat talastas ni Jesus. Buhat pa nung una, kung sino-sino ang hindi mananalig sa Kanya at kung sino ang magkakanulo sa Kanya." Idinugtong pa niya, "Iyan ang dahilan, kaya ko sinasabi sa inyo na walang makalalapit sa akin malibang luubin ito ng Ama." Mula noon, marami sa kanyang mga alagad ang tumalikod at hindi na sumama sa kanya. Kaya't tinanong ni Jesus ang 12, "Ibig din ba ninyong umalis?" Sumagot si Simon Pedro, "Panginoon, kanino po kami pupunta? Nasa iyo ang mga salitang nagbibigay buhay na walang hanggan. Naniniwala kami at ngayon natitiyak naming kayo ang banal ng Diyos." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Pagbati sa inyong lahat, mga kapatid, mga nakikiisa sa pagsamba natin dito sa Shrine of Jesus the Divine Word.
sa Christ the King Mission Seminary. Kami bumabati sa inyong lahat. Well, alam na ninyo siguro, MECQ na tayo, kaya lang patuloy na wala pa rin tayong mga religious gatherings maliban dito sa ating live stream masses. Kaya inaanyayahan namin kayo na patuloy na makibahagi sa ating paggawaing pagsamba sa pamamagitan nitong ipinagkaloob ng Diyos na pamamaraan ang teknolohiya. Kamakailan lamang na may nabasa akong isang article ng pamagat ay noise pollution is one of the biggest health risks in city life. Ang ingay daw ay isa sa mga peligro ng kalusugan, lalong-lalo na sa buhay ng siyudad. Ayon dito, noise is one of the biggest pollutants in modern cities, but the risk is often overlooked despite being linked to an increased risk of early death, according to research conducted by scientists. Noise increases the risk of hypertension, and hypertension has been related with so many other cardiovascular, cerebrovascular diseases like heart attacks and strokes. Kaya isa sa mga suggestions ng mga nag-aaral tungkol dito sa phenomenon ng noise ay paano ba maibsan itong ingay, itong pollution, lalong-lalo na ng ingay at air pollution. Sabi nila, isa sa mga mungkahi nila ang pagsasaayos ng mga infrastruktura ng mga siyudad. Kalye halimbawa, na pwedeng magbisikleta at maayos itong infrastruktura na ito para maengganyo ang mga magulang at mga anak na maglakad, halimbawa papuntang eskwela, no? Dito kahit ilang metro lang mag-tricycle. Well, maintindihan naman natin kasi mainit. Pero ito yung sabi nila doon, kung maengganyo ang mga gulang at mga anak na maglakad papuntang paaralan, ay di mababawasan yung noise pollution, ang ingay ng motor at sasakyan, at air pollution sa kalye, no? At magkaroon ng mahikayat din sa paglalakad, magkaroon din ng physical activity na tutulong din magpanatili sa ating kalusugang pang-physical. Nakakatuwang makita halimbawa sa Europe, marami sa Europa, pagdating ng linggo, doon sa mga tinatawag nilang historical center, bawal pumasok ang sasakyan maliban yung ambulansya at mga mag-deliver. Yung taong magsisimba, manood ng sine, pagdating sa city center, maglalakad yan. Nababawasan nga yung ingay, yung usok, etc. At kasama na rin yung paglalakad na tutulong sa kanilang sa ating kalusugan. Sabi ng isang manunulat na isang malaking problema ngayon ng modern men and women ay ang problema ng ingay, noise, no? Ang tao ngayon ay nababalot ng ingay, hindi lamang panlabas, kundi rin panloob. Bugbog ang lahat ng uri ng stimulations, no? Sabi nga nila, at sensations na nagdadala nito ng pagkabalisa,
mamadali, no, ng mga taong mga karamihan ngayon na wala ng katahimikan at di alam kung paano lunasan ang sakit na ito na sumisira rin sa ating pagkatao. Ang ingay ang humahadlang sa tao na makilala higit pa ang kanyang sarili at humahadlang sa pagpasok natin sa ating kalooban. Kaya ang taong ganito ay hindi napapakinggan ang tinig na ibinubulong minsan ng ating kalooban. Sabi minsan ni Pope Paul VI, no? Sabi niya, "We modern men and women are so extrovert. We live outside of our houses, and we even lost the key in order to return and enter into it." Ang ingay din ang naglalayo at bumabasag sa tao at lumilito nito sa kanya at na malimit, puro na lamang ika ngayong panlabas ang buhay niya. Kaya kung wala yung mga stimulations from outside, yung ingay, boring na ang buhay. Wala na, napaka-boring naman. Walang tugtog, walang dumadagungdong, parang nasa kawalan, sabi nga nila. Ang taong nabubuhay na walang katahimikan ay walang malimit koneksyon sa kanyang kalooban. At hindi napapakinggan ang kanyang konsiyensya at ang kaibuturan ng kanyang puso. Malimit, madaling mawalan ng kapayapaan at katatagan kung ganun ang tao nabubuhay lamang panlabas na walang parang kinalaman ng kanyang kalooban. Higit pa dito, ang taong nabubuhay sa panlabas ay nahihirapan ding makipag-ugnayan sa Diyos. Kung walang ugnayan sa kanyang kalooban, hindi rin niyang kayang pakinggan at intindihin ang boses ng Panginoon nangungusap halimbawa sa kanyang konsiyensya, ang tinig ng Diyos. At ang buhay espiritual ay isang ikangay balat kayo na lamang. Naisip kong ito kasi yung tanong ko, bakit kaya yung mga tagasunod ni Jesus ay mga nandun naman, nakita naman nila ang ginawa ni Jesus, no? Sa dami niyang ginawa. Posible siguro isa sa mga dahilan kung bakit maraming tumalikod at iniwan si Jesus ay hindi dahil matanggap ang kanyang at hindi siya tinanggap at intindihin ang kanyang turo dahil nga sa mababaw na pagkilala kay Jesus. Sa kabilang dako, makita natin ang kanyang mga alagad, ang 12, na hindi man siguro lubos na intindihan, pero nagkaroon sila ng mas malalim na pagkilala kay Jesus at naunawang higit ang kanyang turo, ang nagpahayag din ng kanilang desisyon, ang kanilang commitment na sundan siya dahil siya nga ang tunay na nagbibigay buhay na walang hanggan. Matatanggap din lamang natin si Jesus sa palagay ko kung kilala natin siya at ang kanyang salita. Makikilala lang natin siya
sa taimtim na pakikinig sa Kanya. At mapapakinggan lang natin siya tunay sa katahimikan ng ating puso at kalooban. Siguro, ito yung magandang bunga, isa sa magandang bunga ng pandemya na napilitan tayong tumigil, manahimik at harapin ang buhay pamilya at lalong-lalo na ang ating sarili. Hindi madali. Sabi nga ng isang kakilala ko, hindi ko na alam, Father, kung anong gagawin ko. No? Sabi niya, naluloko na yata ako. No? Bored na ako. No? Sa palagay ko, isang pagkakataong ito at dapat siguro nating akapin ang katahimikan ng ating puso. Harapin ng ating sarili, ang ating puso, ang ating buhay. Dahil doon, mapapakinggan natin ang tinig ng Diyos at makikilala nating higit ang Diyos na nangungusap sa atin, sa ating puso at konsiyensya. Mga kapatid, sa ating paglalakbay, ito yung hamon na ang paglalakbay ay patungo sa ikangay mas malalim na pagkilala sa ating sarili. Dahil doon sa kaibuturan, maiintindihan din natin, mauunawahan din natin, at makikilala natin higit ang boses ng ating Diyos. At malalaman natin higit ang Kanyang pamamaraan. Kagaya ng mga apostoles ni Jesus. Sa kanilang pagkilala, ay nagdesisyong sundan ang Panginoon. Hindi man perfecto, ika nga. Buo ang kanilang pagkilala. Pero yung pagkikinig, pagsunod sa Kanya, ang nagbigay daan para makilala din siyang higit. Sa gitna ng ating ng hamon ng pandemya, itong lockdown, sunggaban natin itong pagkakataon na makinig sa ating puso, sa ating konsyensya, ang ibinubulong ng Panginoon. At gayon din, ang Kanyang tinig ay mararamdaman, mapapakinggan natin. Sana ay wag mangyari yung sabi ni San Agustin, no? Sabi niya, late have I known thee, O Lord, O beauty ever ancient, ever new. Late have I loved you. You were within me, but I was outside. And it was there that I searched for you. In my unloveliness, I plunged into the lovely things which you created. You were with me, but I was not with you. Naway, sa ating pakikipag-ugnayan muli sa katahimikan ng ating puso, sa katahimikan ng panalangin, ng pagdiriwang, ay mapakinggan, makilala, at ma-appreciate natin ang Panginoon sa ating buhay. Amen. Ipahayag natin ngayon ang ating pananampalataya.
Sumasampalataya ako sa Diyos amang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Hesukristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya na lang ng Espiritu Santo, ipinanganak ni Santa Mariang Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus, namatay, inilibing, nanawag sa kinaroroonan ng mga yumao, nang may ikatlong araw na buhay na maguli, umakyat sa langit, naluluklok sa kanan ng Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumulang paririto at hukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang Katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na muli ng namatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo sa Diyos nating Ama upang maging matatag tayo sa ating pananampalataya. Siya nawa ang ating maging matibay na sandigan sa pagharap sa mga pagsubok at unos ng buhay. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Panginoon, dinggin mo kami. Maging lakas nawa ng aming Santo Papa, mga obispo, mga pari at mga diakono, ang iyong salita upang patuloy nilang ipahayag ang mabuting balita ng tapat at may paninindigan. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Sumalig nawa kay Jesus, siyang salitang nagbibigay buhay, ang mga namumuno sa aming bayan. Huwag nawa silang masilaw sa kayamanan at kapangyarihan. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Maging matatag nawa ang mga frontliners, mga doktor, nurse, at lahat ng mga nagmamalasakit para mapigilan ang pagkalat ng COVID-19. Maipagpatuloy nawa nila ang kanilang gawain sa tulong at gabay mo, O Diyos Ama. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Huwag nawang panghinaan ng loob ang mga pamilyang may alitan at nagkawatak-watak. Matutunawa silang magsakripisyo at maging mapagkumbaba upang maibalik nila ang ugnayan sa bawat isa. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Tanggapin mo nawa sa iyong kaharian ang mga kapatid naming namayapa upang sila'y magkamit ng walang hanggang kagalakan at kapayapaan. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Sa ilang sandali ng katahimikan, itaas natin sa Diyos ang ating personal na kahilingan, gayon din ang mga taong lubos na nangangailangan ng ating panalangin. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Ama, ikaw ang aming kanlungan, pakinggan mong ang panalangin ng iyong bayan. Tanggapin mo kami at panatilihan mo sa iyong pag-ibig sa pamamagitan ni Jesucristong aming Panginoon. Amen. Alay na ito ang tinapay na nagmula sa pagpapala mo, at tanggapin ang alak na ito, inuming inihain sa'yo. Mahal naming Diyos,
ang munting alay mula sa amin. Buong puso namin hihintayin pagpapala na aming hiling. Aming hatid alay na ito, ang tinapay na nagmula sa pagpapala mo, at tanggapin ang alak na ito, inuming inihain sa'yo. Mahal naming Diyos, inyong tanggapin ang munting alay mula sa amin. Buong puso namin hihintayin pagpapala na aming hiling. Mahal naming Diyos, inyong tanggapin ang munting alay mula sa amin. Buong puso namin hihintayin pagpapala na aming hiling. Pagpapala na aming hiling. Pray, brothers and sisters, that manalangin kayo mga kapatid para ating paghahain ngayon ay maging kalugod-lugod sa Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, pinagkamit mo kami ng iyong pagkupkup, pakundangan sa isang pamalagiang paghahandog. Kaya't sa iyong sambayanan ay iyong ipagkaloob ang pagkakaisa at kapayapaang nagbubuklod, bunga ng aming mga alay na iyong ikinalulugod sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon, At sumainyo rin. itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo naming Panginoon. Siya ay naging kapwa naming maasahan upang may mangunang umako sa pananagutan, dahil hangad mong magbago ang kinamihas ng pagkanya-kanya ng sangkatauhan. Bunga ng pagtitiis, siya ay nanaig, at ang kamatayan ay kanyang nalupig. Kaya't siya ang aming daan para aming masapit ang iyong tapat at maasahang pag-ibig. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiyawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo
ng aming Panginoong Hesu Kristo. Bago niyang pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niyang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayon din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan, iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin." Ang misteryo ng pananampalataya. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't inialay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco naming Papa at ni Honesto naming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, lalong-lalo na ang mga inaalala namin sa misang ito. Gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kawan mo sila't patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawan mo't pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birhen Maria na Ina ng Diyos, kaysa ni San Jose, mga apostol, at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak, naming Panginoong Hesu Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos at turo ng ating Panginoong Hesu Kristo, tayo ngayon manalangin sa ating Ama sa langit. Kalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikaan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesu Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Panginoong Hesu Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, "Kapayapaan ang iniwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa, ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumainyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa.
Alis ng mga kasalanan ng sanlibutan, mapalad ang mga inanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Ang katawan ni Kristo. Amen. Upang hinsamaan, maluwalhati at pinagpalang Birhen. Amen. Mahal na Birhen, mapagpagaling sa may sakit, Ipanalangin mo kami. San Jose, Ipanalangin mo kami. San Rafael Arcangel, Ipanalangin mo kami. San Roque, Ipanalangin mo kami. San Lorenzo Ruiz, Ipanalangin mo kami. San Pedro Calungsod, Ipanalangin mo kami. San Arnold Jansen at Joseph Reynademets. Ipanalangin mo kami. Kaya bukas at sa mga susunod na araw hanggang August 31 ay wala pa po tayong mga public masses, kundi itong ating live stream mass ng umaga 6:30 at gabi alas 6 ng gabi araw-araw, at linggo alas 8 at alas 4 ng hapon. Alas 10 yung kay misa ni Father Jerry Orbos. Mga kapatid, ipagpatuloy nating maging mga manalangin, magtiyaga, magtulungan at mag-ingat para na rin sa ating ikabubuti at tulong na rin natin sa ating bayan, sa mga kapwa natin, sa pag-iingat natin. So muli, salamat din sa mga nakibahagi ngayon, ng ating mga tumulong sa ating mga lectors sa pagdiriwang na ito. At kayong lahat dyan sa mga nakikibahagi sa ating pagdiriwang, salamat din sa pakikiisa. Nais ko lang batiin, panghuli, ang aking kapatid na nagdiriwang ng kanyang birthday ngayon, ate ko sa Germany, si Manang Ermelinda Olsiewski. Zum Geburtstag viel Glück. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. At pagpalain kayo ang iyong mga mahal sa buhay at gayon din ang iyong gawain araw-araw ng makapangyarihang Diyos Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Pumayo kayong taglay ang kapayapaan at pagmamahal ni Kristo. Salamat sa Diyos. Mientras recorres la vida, tú nunca solo estás, contigo por el camino, Santa María va. Ven con nosotros a caminar, Santa María ven. Ven con nosotros a caminar, Santa María ven. Bien que te digan algunos que nada puede cambiar, lucha por un mundo nuevo, lucha por la verdad. Ven con nosotros a caminar, Santa María ven. Ven con nosotros a caminar, Santa María ven.